puro ka TikTok, tamad ka kasi. Si Josh Moica ay batang negosyanteng Pilipino na kilala bilang tagapagtatag ng Kangkong Chips Original. Naging milyonaryo si Josh dahil sa curiosity, kaya kung hindi siya gagawa ng ibang strategy, hindi na uunlad yung Kangkong Chips niya. Kasi ang mahal. Si Josh ay hindi lang negosyante, isa rin siyang content creator at doon siya magaling. Yung content mismo, the way niya magkwento, ang professional tignan. Meron din siyang traits ng mga successful person. Ito, panoorin niyo. Prioritize nyo kung ano yung dapat nyong gawin at the moment. Huwag kayong ano-ano ginagawa sa buhay. Most people distracted, especially young. Ngayon nga, ang daming distractions dito sa BGC. Pero ang dami din naman negosyo dito. Kaya gumagalaw pa din. Pero ang daming distractions, lalo na kayo. Sino ba circle nyo? Distractions pa din yung mga yan eh. Mga kaibigan nyo, distractions pa yan. Unless they make money with you. You make money together. As long as not, distractions sila. Unless they're truly real. Totoong-totoo sila. Nakakatulong sila sa inyo. Bilangin nyo kaibigan ko, wala. Very few. Kaya bilangin sa kamay. Kailan nyo ako nakita may kasama hindi nyo kilala? Wala akong kaibigan masyado. Yung mga nagagalit kay Josh kasi mayabang at arrogante raw. Sila yung mga totoong tamad talaga. Kasi hindi ka matatamaan kung hindi ka ganun. Sa latest controversial post ni Josh, hindi ako sangayon. Ito, G, if you still broke at 25, it's not your parents. It's your fault as a man. Move. Kung broke ka pa rin ng 25, hindi niyo yung kasalanan. Kasi una sa lahat, hindi lahat ng tao ay pare-pareho ng journey. Magkakaiba tayo ng starting point at resources. May iba sa atin na mabaking walang suporta, walang oras para makadiskubre ng mga makabagong invensyon tulad ng Kangkong Chips mo. Yung iba kasi, imbis na spend ng oras para maka-invento ng makabagong bagay, kailangan niyang kumayod para mabuhay. May nabasa ako nag-comment sa post na yan, life is not a race, success should not be measured by age. Yeah, tama siya. Pero ito naman masasabi ko, hindi siya karera, pero ang buhay ng mga magulang natin ay tumatakbo. Hindi required na bumawi sa kanila, pero deserve din nila sumaya. Kaya hanggat maaga pa, gumawa na ng paraan para magtagumpay na mas maaga, para makabawi sila, hanggat andito pa sila sa mundo. Kasi deserve din ng mga magulang natin na makaranas ng kasiyahan. Comment nyo dyan sa comment section kung sinong next ang gusto nyo gawin ko ng commentary video. Follow kung gusto nyo pa ng mga ganitong real talk na content. Gising Pilipinas.